7 DXFE AM, the Good News Radio, and also through our online streams and mobile apps. FEBC Philippines, until all have heard. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 1:30 ng hapon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, your community radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman para tayo ay makapagbigay ng mahalagang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo na mula sa inyong lingkod, PhilHealth, your partner in health. Kayo ay nakikinig sa programang Ahensya de Konsensya, ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. Tuwing second and fourth Tuesday of the month ay kami ang inyong lingkod, Charity Grace Carilla at Philip Cataylo ng PhilHealth Regional Office 9. Good afternoon, Sir Philip! Good afternoon siya at masayang-masayang afternoon tayo ngayon kasi alam mo na, malapit na yung Pasko at handang-handa na ating mga kaibigan dyan, mga nanonood at nakikinig sa ating programa yung mga preparation nyo para sa mga Christmas party. Lalo na yung lalo na yung mga bagong hired, yung mga pinakabata sa opisina. Nako, siguradong... Narinig ko sasayaw ka daw sa Naku, Christmas party. Huwag niyong subukan. Ano yung pasabog mo? Yung mga pasabog mo dyan sa Christmas party? Naku, wag na kasi dapat give chance sa mga mas magaling sumayaw. Pero speaking of Christmas, Sir Philip, ang tanong, nayakap ka na ba? Or may kayakap ka na ba this Christmas? Yes, sigurado tayong magkakayakapan tayo ngayong Christmas kasi tamang-tama tuwing last quarter ng taon, October to December, pwede nyo na pong i-renew or magpalit ng inyong preferred na Yakap Clinic. At lagi natin itong pinag-usapan, itong PhilHealth Yakap, at inaanyayahan ko ang ating mga viewers at listeners, magpa-PhilHealth Yakap na kayo at tamang-tama yan yung pag-uusapan natin ngayong hapon. So, ang topic of the day natin, ano kaya, no? Ang topic po natin is mahalaga na alamin ang benepisyong PhilHealth mo. Yes. Go, Ngayong Sir araw, Philip. pag-uusapan natin ang isang mahalagang paksa, empowerment through information and collective health, o sa madaling salita, kapangyarihan sa pamamagitan ng kaalaman at pagkakaisa para sa kalusugan. Alam nyo ba, mga kaibigan, na kapag ikaw ay rehistrado sa PhilHealth, maaari ka nang maging agad-agad na kwalipikado sa mga benepisyong pangkalusugan. O, tama po, sa simpleng pag-alam ng mga benepisyo ng PhilHealth, hawak na natin ang susi sa mas malusog na pamumuhay. Sali po kayo sa ating usapan. Kung may tanong, komento o mensahe ay mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410 o kaya ay mag-comment sa 1116 DXAS FB page. So comment down below kung may questions kayo at sasagutin yan lahat ni Sir Philip. Hindi lang akong sasagot yan, pati si Charity siguradong sasagutin niya yan. Yes, sasagutin namin lahat ng questions. At wag po silang mahiya,
ang wag silang mahiya mag-comment or may mga concern sila, ipaalam nila sa PhilHealth at i-address talaga natin yan kasi napaka-importante para sa ating mga miyembro ay may kaalaman sila na nila ng benefits at kung may problema na-address agad ng ating opisina kasi itong programa, itong National Health Insurance Program sa ilalim ng Universal Healthcare Act ay para naman po sa ating mga kababayan. Yes, At dapat ma-avail din, nyo. Sir Philip, dapat huwag nilang kalimutan na i-share itong live na to para alam lahat, no, malaki yung makakaalam or maraming makakaalam kung ano ba talaga yung mga benepisyo na makukuha nila sa PhilHealth. Oo, mismo. Dapat Yan. dapat lang talaga. Mm-mm. At wag kayong maging shy kasi ika nga sabi ni Doc Jacob, si Chene Huya, Chene Amor. Wow, so may amor kung nahihiya sila. So, proceed na tayo sa anong pag-uusapan natin ngayong hapon. So, Sir Philip, itong first question ko sa'yo, bakit ba importante na may kaalaman tayo tungkol sa PhilHealth, yung mga miyembro natin? Yes, ika nga ng King Idol, no, yung namayapang si Ernie Baron, no, with knowledge, ano yun? Knowledge is Comes power. Knowledge Wow. is power. Oh. Pag may kaalaman at alam natin yung ating mga karapatan, at alam natin kung ano dapat i-avail natin kasi karapatan naman talaga natin. So, mahalagang may kaalaman ng mga miyembro tungkol sa PhilHealth dahil ito ay direktang epekto sa kanilang kalusugan at access sa serbisyong medikal. Kung walang sapat na kaalaman, maaaring una, hindi ma-avail ang mga benepisyo sa oras ng pangangailangan kasi ika nga yung mga papeles, mga requirements, although under sa Universal Healthcare Act, no, nabanggit na, assured na lahat ng Pilipino ay membro. Ang tanong ba kung nagparehistro na kayo sa PhilHealth? Pangalawa, yung magbabayad ng mas mataas sa ospital. Pag hindi natin alam, meron tayong mga programa gaya ng zero billing sa mga government facility. At once PhilHealth member ka at isang napaloob kasi mga kategorya ng membership sa PhilHealth gaya ng senior citizen, yung mga indigent members natin, mga PWDs, mga kasambahay, mga I think kasama na rin yung mga OFWs natin, makaka-avail sila ng zero balance billing sa mga government facilities or hospital na accredited ng PhilHealth. Pangatlo, hindi maprotektahan ang pamilya sa panahon ng crisis. Ayan lang, yan yung yan pangit. talaga. Yung crisis na yan, no, yung kalusugan natin ay yung mga gastusin natin diyan magkakos talaga ng crisis. May sakit ka na sa pamilya, no, yung di biro magkaroon ng sakit. Even yung sa mga family kung hindi ka naman yung may sakit, yung mga relatives natin na may sakit at tayo nag-aalaga hindi biro, no, stressful yan. Pero pa sa may sakit, yung gastusin, no? Yan talaga yung doble yung problemang hatid niyan. Yeah, Kaya doble yung stress nila. kaya may itawag natin yan, panahon ng krisis. At naintindihan niya ng PhilHealth. Kaya nga dyan yung programa nating PhilHealth para ma-ensure na itong sa panahon ng krisis o sakuna sa pangkalusugan, lalo na yung gastusin sa pangkalusugan, merong PhilHealth na handang umagapay po sa inyo. Tama. Oo. Galing, At, galing. Siyempre, yan talaga. Para dyan naman talaga tayo sa ating mga kababayan, mga bawat Pilipino. So, Charity, ano ba talagang layunin ng PhilHealth? Ano ba talaga, Sir Philip? So, ang layunin po ng PhilHealth is magkaroon po tayo ng access sa serbisyong pangkalusugan. Ang PhilHealth po ay nagbibigay ng proteksyong pinansyal sa mga miyembro kapag sila po ay na-confine sa ospital o kailangan po nilang sumailalim sa mga operation. For example po, yung katabi ko dito, mga anak na siya. So, magagamit niya itong maternity care package. Kapag naman po kinagat kayo or na-scratch kayo ng mga dogs nyo or cats nyo, magagamit nyo po itong animal bite treatment package. At meron din pa yung mga treatment para sa sakit gaya po ng dengue, yung mga pneumonia, lalo na ngayon maulan-ulan na naman, Sir Philip. Magkaroon na naman tayo ng mga
mga case sa dengue niyan. So, marami pa pong iba ang pwede nilang ma-avail. Tapos, kasama din dito po, no, yung pagbawas po sa gastusin sa hospital. Gaya nga ng sabi mo kanina, Sir Philip, na medyo malalaki yung mga bayarin nila sa hospital. So, ang gusto po ni PhilHealth is mabawasan po yung gastusin nila. Tapos, hindi rin po direktang binabayaran ng PhilHealth ang miyembro. Kundi po sa hospital po yan niya, direct binabayad. So, binabawas po ito sa kabuuang bill ng pasyente, kaya malaking tulong po ito sa pagbawas ng gastusin. Yes, idadagdag ko lang, no? Halos lahat ng mga karamdaman ay kino-cover na ng PhilHealth. Ika nga, binabayaran natin yan through all case rates, no? Yung mga inpatient benefits all natin. case rates. O yung kung in the event, no, kung kayo po ay nagpa-check up sa doktor, sinabi ng doktor base sa mga laboratory tests nyo, pati sa diagnosis niya, kailangan nyo magpa-confine sa hospital ng more than 24 hours. Kino-cover yan ng PhilHealth yung mga inpatient na confinement nyo sa hospital. Kasama na dyan yung mga room and board, yung laboratory test, drugs and medicine, at yung professional fee ng doktor. Nakapackage to sa isang mga pakete. Kumbaga, yung all case rates natin, parang menu yan ng mga sakit na kino-cover ng PhilHealth. Parang may mga listahan. Example, dengue, ito yung kino-cover ng PhilHealth. Mga pneumonia, ito kino-cover ng PhilHealth. Kasama na dyan yung mga surgical procedures rin po. Kino-cover rin po yan ng PhilHealth. So, halos lahat na mga karamdaman ng ating mga kababayan, basta related sa pa-hospital, ay kino-cover po ng PhilHealth. Yes, kaya hindi na nila kailangan ma-stress, Sir Philip, no? At least pabawasan yung bill nila sa hospital. Yes, pera pa dyan. Yung mga outpatient benefits natin, yung mga less than 24 hours na pag-admit sa hospital, yung kumbaga outpatient ba, yung parang magpatanggal ka ng katarata, yung mga minor procedures, no, mga surgical procedures, kino-cover niya ng PhilHealth. Kasama rin dyan yung mga Z-benefit packages, ay kino-cover rin po natin yung mga malalang sakit. Yes. Hindi lang siya Yan yung malala ayaw sa natin ma-avail. hindi lang siya malala sa kalusugan, malala rin siya sa bulsa. Kaya rin. Kumbaga, kung i-rate mo yung sakit A to Z, ang Z na yung pinaka-grabe, yung A medyo... Grabe na talaga siya, Sir Philip. Yes, yung A medyo chill, Z ang pinaka-grabe, yung Z benefits yan ang kino-cover ng PhilHealth. Ang maganda lang kasi, di ba, in-increase natin yung Z benefits. Nako, ang dami pa kasi kasama nga niya ng layunin ng ating President na si Dr. Edwin Mercado, no, yung strategic na benefit management. Kumbaga, hindi lang ang PhilHealth ngayon nagfo-focus sa top 10 cases, no, ng mga sakit sa bansa. Tinitingnan rin natin yung isa-isa yung mga sakit na although hindi siya kadalasan, pero kung tatamaan ka rin nito ay malaki yung ano niya, yung effect sa gastusin sa hospital. Kaya napaka-importante nito Yan na yung direction ng PhilHealth. Yung ano nga magandang balita nga yung mga Z benefits gaya ng breast cancer, tinasa natin ng 1.4 million. Yung mga iba pang mga... Malaki, Sir Philip, from 200 ba yun? Or 100 plus, ngayon nasa 1.4 na siya, 1.3 million. Oo. And yung mga kidney transplantation, may ano na tayo, tinasa din natin, aabot ng 1 to 2 million na coverage yung ano natin. At marami pa tayong mga package rates, no, na tinaas. At magandang balita rin sa ating mga miyembro, no, dati nagtaas tayo ng across the board mga all case rate packages natin ng 30%. Dinagdagan pa natin ng additional 50% on top of the 30% increase. At magandang balita to kasi kung bagay sabay-sabay mo to yung straight interest straight rate niya, aabot na to ng more than 90% na increase ng mga packages natin across the board. Pero pa dyan yung mga rationalization ng mga specific benefits na tinaasan rin ng PhilHealth yung coverage. Ang importante kasi dito na damang-daman ang ating bawat membro yung PhilHealth sa tuwing sila po ay na-hospital or nag-avail ng any mga medical services, no, mga healthcare services sa mga maaari ba yung mga pampubliko o pribadong hospital na accredited ng PhilHealth. Kaso, Sir Philip, paano masisiguro ng mga members natin yung deduction nila sa hospital bills? Yes. Una-una, siguraduhin aktibo ang inyong PhilHealth membership. No, ibig sabihin, kung kayo ay direct contributor, dapat updated ang
pagbabayad ng premium contribution. Dapat rin, no, updated din ang impormasyon na nasa member data record ninyo. Gaya ng kung dati single ka, taken ka na, naging married ka na. So, dapat updated yung married name nyo. Nakalista as dependent ang patient. Kunwari ako ay nag-asawa. Dapat nakalista as qualified dependent yung asawa ko. Or yung mga anak ko rin, no? Ay nanganak si Mrs. Tapos may anak na kami. So, dapat nakalista rin as qualified dependent ng ating mga anak na below 21 years old. Tama ang spelling ng pangalan, siguraduhin yung pangalan ng pasyente ay tama at yung date of birth and other important details na nakapaloob sa member data record. Pangalawa, ibigay ang mga dokumento sa admitting section ng ospital bago ma-discharge. Ano itong mga dokumento? Unang-una yung claim signature form, no? Kailangan talaga yan, duly accomplished yan. At yung updated na member data record. Maaari nyo itong makuha itong updated member data record nyo sa pamamagitan ng sa PhilHealth portal sa online sa www.philhealth.gov.ph. I-register nyo lang yung PhilHealth identification number nyo, pati yung personal email para ma-access nyo to online. Maaari rin itong ma-access sa ating pinakamalapit na PhilHealth office sa inyong lugar, sa local health insurance office natin dyan, itong member data record. At nire-request lang rin naman talaga ng ating mga facilities. Kahit photocopy ng MDR ay okay na kasi binavalidate or nire-reconcile rin naman nila yung mga records natin sa system nila. At na-access rin ng ating mga partner na mga healthcare providers. At huwag kalimutang humingi ng billing statement. Dito makikita ang breakdown ng bayarin at ang PhilHealth deduction. Kung kayo ay naka-confine sa basic or ward accommodation, sakop kayo ng mga no balance billing or zero billing. Yung nabanggit ng ating mahal na presidente na si Bongbong Marcos. Itong no balance billing maaari itong ma-avail sa any PhilHealth accredited na government hospitals. Ang hospital naman, pang-apat, ang magpoproseso ng case rate deduction natin. Ayon sa patakaran, ang halaga ng ating case rate ay otomatikong ibabawas sa inyong kabuuang bill. So, kumbaga, kung ano yung total bill po natin, ito yung case rate na nabanggit ko. So, binabawasan na yan at babayaran na lang natin, lalo na kung dyan tayo sa pribadong hospital, yung out of pocket payment, yung in excess of the coverage ng PhilHealth. At maaaring ma-check o i-validate ang halaga ng case rate sa pamamagitan ng PhilHealth ACR app, no? Or case rate search app. Maaari nyo itong ma-download sa online, no? Sa yung Play Store, no? Sa Google. Makikita nyo na, ilalagay nyo na yung final diagnosis. Makikita nyo magkano yung coverage ng PhilHealth. Pwede rin nyo sa official website sa www.philhealth.gov.ph. Ang mga benepisyo ng PhilHealth at lahat ng mandatory discounts ay itinakda ng mga batas gaya ng senior citizen, mga PWD discount, ay dapat na ibabawas muna sa kabuuang bill ng ospital bago ibawas ang private health insurance at HMO, kung meron man ang pasyente nito. So, ang dami. Maganda, Sir Philip, no? Kasi nasa digital, na talaga tayo ngayon, no? At least hindi na nila kailangan pumila sa mga office natin. Pwede na nilang makuha yung mga MDR nila sa online. Yes, high-tech na tayo ngayon, no? O gaya ko, Gen Z. At mahilig ako sa mga emerging technologies, no? Mm-hmm. Ang PhilHealth rin nakikisabay rin sa mga emerging technologies. Yes. At digitalization at ang ating direction ngayon. Lalo na yung may nilabas yung DICT na yung Super app. Yes, yung eGov.ph Super App. Maaari nyo nang ma-access ang inyong mga PhilHealth record, no? Yung mga personal information nyo, yung data, yung yung MDR mga nyo. contributions nila. At, yes. Yung mga history nila sa mga pag-confinement nila. Pati yung pati yung yakap, no? Pagdating sa yakap, maaari nyo nang pili. Makapili. Clinic. Yes. Ang maganda lang so kasi nice. nga, online na tayo ngayon. So, hindi lang meron tayong online, meron tayong face-to-face, no? Maraming options. Actually, magandang balita to sa ating mga kababayan kasi kung gusto nyo online, pwede kayong mag-avail of PhilHealth services online. Kung gusto nyo face-to-face, yung ating mga frontline services sa mga local health insurance office,
napakabait, napaka-accommodating yan, at napaka-pogi at napakaganda. Yes, tama At yan, Sir ready. Philip. Pogi At, at maganda. At ready to serve yan sila 8 a.m. to 5 p.m. from Mondays to Fridays. So kung may mga concern kayo sa PhilHealth, may mga transaction kayo, maaari kayong pumunta sa pinakamalapit na local health insurance office ng PhilHealth sa inyong lugar. So, nabanggit ko kanina itong no balance billing, at ito na nga yung tinatawag ng ating mahal na presidente Bongbong Marcos na zero billing. Anong polisiya ito ng PhilHealth? So yung no balance billing or yung tinatawag po natin ng NBBI, isang policy po yan siya ng PhilHealth at ng Department of Health or DOH, kung saan po yung isang member ng PhilHealth ay hindi na po sisingilin ng mga karagdagang bayarin para sa serbisyo po na binigay ng DOH hospitals. Gaya ng sabi mo kanina, Sir Philip, no, yung mga let's say public hospitals lang po na accredited po ng PhilHealth na na-confine po yan sila sa mga basic o ward accommodation. Ito po ay naayon po yan sa RA 10606 o ang National Health Insurance Act of 2013. Ang maganda lang, Sir Philip, wala talaga silang babayaran sa mga accredited na DOH hospitals po natin ng PhilHealth. So maganda kasi let's say zero balance, so no balance billing, zero talaga yung babayaran nila. So wala silang babayaran. Yes. Magandang balita sa ating mga kababayan, kasi Yes. lalo na yung ating mga kababayan na alam mo na yung sa totoong buhay hindi naman lahat may pera. At kung kunwari mga ospital walang pambayad sa ospital, or kung meron man, di kayang i-cover lahat, i-shoulder lahat. Ay itong no balance billing, yung ating naiipon na pera, pwede pa natin gamitin sa ibang panggastusin sa pang araw-araw. I-cover naman talaga ng PhilHealth, ng national government, ang ating mga gastusin sa ospital. Tama. Kaso Sir Philip, ano ba yung sakop ng no balance billing? Laging tandaan ng ating mga kababayan, no? Ang sakop ng no balance billing natin ay lahat ng Pilipino na rehistrado sa PhilHealth na confined sa DOH hospital na accredited ng PhilHealth at naka-basic or ward accommodation. Tumutukoy sa provision of regular meals, bed in a shared room, yung ventilasyon gamit ang ventilador, at palikuran at paliguan na ginagamit ng lahat. Pangalawa, sagot na din ang medisina o gamot, yung sagot din ang laboratory, sagot din natin mga professional fees. Ang pasyenteng pumili na mailipat sa pribadong silid ay hindi na saklaw ng no balance billing. So laging paalaala, no, yung nabanggit ko kanina, ito mga confine sa basic or ward accommodation, eligible po kayo sa no balance billing na na polisiya ng PhilHealth. At laging paalala, in the event, no, kunwari yan na nga nabanggit ko na nasa basic or ward accommodation kayo. At dapat in-expect natin no balance billing. Sa totoong buhay, may mga cases na sinisingil pa po kayo. Huwag kayong mahiyang magsumbong sa PhilHealth para pwede natin na nila dapat yan. Oo. At PhilHealth ay titingnan natin kung sinusunod ba talaga ng mga public facilities natin itong no balance billing policy ng PhilHealth. Yan. So, Sir Philip, before tayo mag-break, no, may mga comments. No? Una natin si Ma'am Maria Venus Bonifacio Biron. Sabi niya, good PM, viewing from Pagadian. Ayun. Sa Pagadian si Mother V. Hello sa mga taga-Pagadian dyan. Yes. Tapos si Sir JR is watching. At yan, yung mga idol natin yan, si Mother V, yung pinaka the most beautiful and forever young. At, yes, pinaka-beautiful yan siya sa FOD. The only one na Venus Ra ng ating PhilHealth. Yes, at Venus very active. Ra. At very active rin talaga yan si Mother V sa mga natin, mga adhikay ng PhilHealth. Daming meeting natin din yan para to ensure na yung coverage ng mga membership ng PhilHealth dito sa Region 9 ay mamimit talaga natin. At walang member or walang Filipino ang hindi maging member ng PhilHealth. Sinisigurado talaga yan ni Mother V. At shoutout rin sa ating idol si Boss JR, no? Si Bernardino Labastida Jr. Si Engineer Bernardino Labastida. At head po natin yan ng Field Operations Division. At regards rin sa ating mga kasama dyan sa Leo Pagadian. Shoutout sa inyo.
Pati na yung number 1 na pinakagwapo dyan, si Sir Arnil Corpus. Oh. At yung number 2, pinakagwapo si Sir Steve. Sister Steve. At meron pa pangatlong pinakagwapo to siya. Kung pangalawa si Sir Steve, si Sir Christian Jomar Saipudin. Sabi Pangatlo niya, ba? good afternoon mga idol. Pa-shoutout naman dyan. Lalo na dito sa Leo Pagadian, no? Actually, hindi lang Leo Pagadian. Lahat ng local health insurance office natin sa buong bansa ay very active sa mga yakap caravans natin kasi Yes. gusto natin lahat ng mga Pilipino, lahat ng miyembro ng PhilHealth ay makapagpili na o makapag-assign na sa preferred na yakap clinics nila. I-avail nyo na to. Lagi kong sinasabi sa mga programa natin dito sa DXAS or ano bang mga interview na sa ibang station or TV na magpa-assign or pumili na sila ng preferred yakap clinic kasi libre na yung check-up sa mga yakap clinic. So hindi pa sila nakakasakit ay makakapag-avail na sila ng PhilHealth benefits gaya ng mga libreng check-up, yung mga select laboratories, yung mga drugs and medicine. Lalo na ngayon yung nilalakad natin yung PhilHealth gamot. At in-expect natin fully implemented to by CY calendar year 2026 ay meron tayong 20,000 na Gamot. free drugs and medicine na maaaring ma-avail ng ating mga membro. Provided yung mga reseta ay manggagaling sa yakap clinic kung saan sila nagpa-check up. At maaari itong ma-avail. Ay, sige, ano? At maaari itong ma-avail sa mga accredited na mga PhilHealth gamot pharmacies po natin. Alam mo ba, Sir Philip, nakikita ko maraming post si Sir Christian about the yakap caravans nila. Oo. At inaanyahan ko ating mga kababayan dyan sa Pagadian at sa mga neighboring municipalities ng Zamboanga del Sur. Magpayakap na kayo kay Christian Saipudin sa mga na kayo yakap kay Sir caravan. Christian. Pinopromote At kasi yan yayakapin nila. niya kayo ng yakap at ng gamot. Sa pamamagitan ni Christian ay mayayakap kayo ng PhilHealth. Mayayakap kayo ng PhilHealth. Pera pa dyan, hindi lang sa Pagadian. Kasama na rin dyan yung nabanggit ko na ba kanina, pati cancer screening ay maaari nyo nang ma-avail sa Hindi mo yakap. nabanggit kanina. Oo, pati cancer screening, may mga select na dito sa Region 9, ang alam ko, Zamboanga City Medical Center, Yes. ang Mindanao Central Sanitarium, Sanitarium. at yung sa Marcos sa Tubig, yung Yeah. Marcos sa Tubig Regional Hospital. O maaari nyo nang sa pamamagitan ng yakap, makaka-avail na kayo ng mga select na mga cancer screening test, no? Yes. At Ang ganda. ayos nga eh. At inaanyayahan ko rin yung mga partner na mga healthcare providers natin kung meron kayong mga cancer screening na test at maging mga yung mga specialista sa pagdating sa cancer screening, magpa-accredit na kayo sa PhilHealth para hindi na yung magpa-accredit cancer na po screening kayo. kahit saan sa Region 9 ay maaari nang ma-avail ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng PhilHealth Yakap. Para madamang-dama talaga nila yung mga benepisyo ng PhilHealth. So, Oo. magpayakap na sila. Oo. At yayakapin sila ng PhilHealth. Oo. So, mag-break na muna tayo, Sir Philip. Yes, ipagpapatuloy natin ang ating usapan pagkatapos ng ilang paalala at ang magbabalik ang Ahensya de Konsensya. Serbisyo publikong aksyon. Ang landslide o pagguho ng lupa ay dulot ng malakas o tuloy-tuloy na pag-ulan o paglindol. Kadalasan itong nagaganap ng walang babala. Para manatiling ligtas, narito ang mga dapat tandaan. Iwasan ang mga lugar na tinukoy na mapanganib o landslide hazard area.
Iwasan ding magtayo ng anumang istruktura sa mga lugar na ito. Alamin ang sistema ng paglikas sa komunidad para sa mga sitwasyon ng landslide. Maging alerto sa mga babala ng kalamidad sa inyong komunidad upang agad na makatugon dito. Maghanda ng emergency kit. Laman nito ang mga pagkaing di agad nasisira, first aid kit, flashlight at ekstrang baterya, tubig at ilang mga damit. Sumunod sa utos o payo ng otoridad na lumikas sa inyong lugar kung ito ay isang landslide hazard. Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Ano ang sintomas ng sakit na AIDS? Paulit-ulit na lagnat, mabilis na pagbaba ng timbang, labis at hindi maipaliwanag na pagkapagod, matagal na pamamaga ng lymph glands, mga sugat sa bibig, anus o ari, pneumonia at iba pang impeksyon sa baga, diarrhea na tumatagal ng higit sa 1 linggo, red, brown or purplish blotches sa balat, nawalan ng memorya, neurological disorder, at depression. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na health city office upang magpa-test para sa HIV status. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patatagin nawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Nagbabalik ang Ahensya de Konsensya kasamang PhilHealth at kami inyong lingkod, Philip Cataylo at Charity Grace Carilla. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Prevention is better than cure. Katuwang ninyo ang PhilHealth sa pag-iwas sa sakit sa pamamagitan ng regular check-up, health screening at iba pa. Magparehistro na sa accredited Yakap Clinic na malapit sa inyo upang maka-avail ng primary care services. Ito ay programang aalaga sa bawat Pilipino para yakap hangad ng PhilHealth na malayo ka sa sakit. Kaya magparehistro, gamitin ang benepisyo at maging PhilHealth protektado. Yes, mag-ingat sa mga kumakalat na fixer online na nag-aalok ng serbisyo ng PhilHealth.
Mahigpit na ipinagbabawal ang fixing sa ilalim ng Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Mag-4M na! Siguraduhin ang inyong benepisyo sa ilalim ng Universal Yes, meron tayong press release po ngayong November, PhilHealth PR 2025-44 on dated November 7, 2025. PhilHealth strengthens member protection, guarantees quality care and eye surgery new guidelines. The Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth has issued guidelines on pterygium, ...47 years with slightly more women, around 53% affected. Nearly half had growth in both eyes and 42% worked outdoors, exposing them to sunlight and dust, which are key risk factors. Most patients sought consultation due to visible eye growth, and doctors recommended surgical removal with conjunctival grafting to prevent recurrence and protect vision. Surgery is necessary when it causes vision problems, irritation, and among others. To ensure patient safety and effective treatment, quality measures such as accredited facilities, qualified surgeons, proper surgical techniques, and post-operative care must be observed. This policy aims to standardize care, prevent complication, and promote consistent high-quality eye health services for all PhilHealth members. PhilHealth Circular Number 2025-0021, effective November 15, 2025, is a new policy that sets clear quality standards and clinical guidelines for the treatment of pterygium. This initiative aims to ease the burden of Filipinos with this condition, reflecting the health agenda of President Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang aming hakbang upang tiyakin na ang bawat miyembro ng PhilHealth ay makakatanggap ng pinakamataas na posibleng pamantayan ng pangangalaga sa mata. Ayon kay Dr. Edwin M. Mercado, Pangulo at punong tagapagpatupad ng PhilHealth. Kami ay nakikipagtulungan sa mga ekspertong doktor at pinapalakas pa namin ang aming mga sistema sa pagsubaybay upang matagumpay na matupad ang mandato ng PhilHealth na makapaghatid ng benepisyong may kalidad. Dagdag pa ni President Mercado. Developed in consultation with experts from the Philippine Academy of Ophthalmology or PAO and the Philippine Cornea Society Incorporation or PCSI, the policy focuses on quality of care and patient safety and ensures that surgical procedures received by members meet the latest high standards of care applicable in the local setting. PhilHealth currently covers pterygium excision with graft for RVS 65426 and 59,085 pesos for ocular surface reconstruction or RVS 65708, 65781, and the 65782. Under the new policy, PhilHealth will implement a maximum claim limit for eye surgeons to help ensure patient safety and proper utilization of benefits. This limit does not apply to procedures performed by residents in training in accredited government and private health facilities with a Philippine Board of Ophthalmology or PBO accredited residency training program, thereby promoting continuous quality training standards. PhilHealth encourages members and healthcare providers to familiarize themselves with PhilHealth Circular Number 2025-0021 to ensure full compliance and proper utilization of benefits. The new policy is downloadable in www.philhealth.gov.ph. #Rise30. #sama-samang pag-angat sa bagong Pilipinas. Ayos, hashtag health in Pilipinas. So,
Yes. Magandang balita yan. Kasi sa mga kababayan natin, importante yung mata natin. Yung mga pugita sa mata. Importante dapat beautiful eyes. Hindi lang beautiful yung eyes natin, pati malinaw na mata para sa ating mga kababayan na Pilipino. Tama. Para makita talaga nila lahat. Pati yung mga red flag, green flag. Makita nila, Sir Philip. Ano ba yung mga hugot? So, Sir Philip, balik tayo sa ating topic discussion. Paano naman kung walang bakanteng kama sa ward o hindi pribadong kwarto? Yes, lahat ng ospital ay kailangang sumunod sa itinakdang alokasyon ng mga basic o ward accommodation sa kanilang mga pasilidad. Alinsunod ito sa guidelines ng DOH at alinsunod sa UHC Law o RA number 11223. Ang pagsunod ng mga bed ratio ay maaring maging batayan para sa accreditation ng pasilidad sa PhilHealth. Ang lahat ng ospital ay kailangang sumunod sa mga ratio ng kama ayon sa batas ng Universal Healthcare Act. Gaya ng sumunod, ang lahat ng pampublikong ospital ay kailangang maglaan ng hindi bababa sa 90% ng kanilang aprobadong kapasidad ng kama para sa pangunahing akomodasyon. So, ang lahat ng pampublikong specialty hospital ay kailangang maglaan ng 70% ng kanilang aprobadong kapasidad ng kama para sa pangunahing akomodasyon. At ang lahat ng pribadong hospital ay kailangang maglaan ng at least 10% ng kanilang aprobadong kapasidad ng kama para sa pangunahing akomodasyon. So kung naubos na yung allocated na basic o ward accommodation ng naturang ospital, katungkulan ng ospital na ilipat sa mas mataas na uri ng akomodasyon ang pasyente na sa cloud ng no balance billing na walang karagdagang bayad. So okay, ito magandang balita. So wow, at least no, hindi nila kailangan mag-work kasi pwede silang ilipat. If ever wala policy. Oo. So chat, nasasakop ba ng NBB policy ang mga pribadong pasilidad pangkalusugan? Ang mga sumusunod po na accredited private health facilities ay sakop po ng NBB policy kung sila ay number 1, contracted facilities po sila ng Z-benefit packages. Number 2 po, ambulatory surgical clinics sila. Pangatlo, freestanding dialysis centers. Fourth po, TB dot centers. At number 5, infirmaries and dispensaries. Para naman po sa ibang private health facilities, maaari lang sakop ng no balance billing or yung NBB policy po ng PhilHealth kung ang mga ito ay number 1 po, accredited po sila ng PhilHealth at may kasunduan po sila o yung tinatawag po natin na MOA or Memorandum of Agreement sa PhilHealth para sa pagpapatupad ng no balance billing. Isang halimbawa nito po ay 8 pribadong ospital po sa Ilocos Norte mula sa kabuuang 13 or 13 po na nagpahayag ng intensyon na lumagda sa isang Memorandum of Agreement noong April 8, 2025 para sa pagpapatupad po ng no balance billing policy. Layunin po ng hakbang na ito na palawakin ang access sa serbisyong pangkalusugan lalo na para sa mga pasyenteng hindi na kayang tanggapin ng mga pampublikong ospital. Isa sa mga pribadong ospital po na kabilang dito ay ang Carmeli Clinic at and Hospital sa Lawag City. As of now, dito sa Zamboanga City, parang wala pa tayo, Sir Philip, no? I think meron na balikan lang natin yung ano kasi parang balita ko meron na diyan nagpapatupad sa province of Zamboanga Sibugay ng mga no balance billing sa mga oo. Parang may narinig ko. Pera pa sa parang mandatory. may narinig ako sa Sibugay. Pero pa sa mandatory no sa So, mga ating mga private facilities. Ito yung importante, So, mandatory. Sir Philip. Ay, ayan. Philip, marinig mo lang ako. Pera pa sa mandatory na ano ng ating mga ano na at least 10% ng kanilang bed capacity, no? Dapat ilaan nila sa basic o ward accommodation para sa availment ng no balance billing para sa mga private facilities. Nabanggit mo kanina, may option ang ating mga private facilities accredited ng PhilHealth na makipag-MOA sa PhilHealth to provide no balance billing policy sa ating mga kababayan. So inaanyaya natin no kung kaya naman ng ating mga partners private facilities no na accredited ng PhilHealth, kung kaya nyo magpa no balance billing policy na kayo at makikidabang naman ito ang ating mga membro. At rest assured sa parte ng PhilHealth, babayaran namin hangga't saan makakaya no yung turnaround time
ng kanilang mga filing of claims at sisiguraduhin natin mababayaran sila agad. In fact, under the law, 60 days nga yung yung mandated na pagbayad ng PhilHealth sa mga healthcare providers. Pero dito sa Region 9, less than 30 days nababayaran na natin agad ang ating mga accredited facilities. So way lower yung turnaround time natin at magandang balita rin to sa ating mga partner healthcare providers. Provided ito mga good claims to yung binabayaran natin. Tama yan, Sir Philip. Pero ito, Sir Philip, paano naman sa mga kabataan? Paano ba magsisimula ang isang estudyante sa pagpaparehistro sa PhilHealth? Nako, itong mga ganitong senaryo, parang maalala ko nung bagong graduate ako ng college at naghanap ng trabaho. At ganun talaga sa totoong buhay nagre-require yung ating mga healthcare yung mga employer natin na at least kung mag-apply tayo ng trabaho, dapat meron na tayong PIN, yung mga may BIR, mga nun. At sa PhilHealth naman, maaari po kayong kumuha pa rin magparehistro sa PhilHealth. Para sa mga estudyanteng wala pang 21 taong gulang, maaari kayong maging dependent sa inyong magulang o guardian na miyembro ng PhilHealth. Ibig sabihin, hindi nyo kailangan magbayad ng kontribusyon basta't may deklara kayong sa kanilang member data record. Kapag kayo naman ay 21 taong gulang pataas, maaari kayong mag-fill out ng PhilHealth Membership Registration Form or PMRF na makukuha sa opisina ng PhilHealth o ma-download online sa PhilHealth website. Kailangan din ng valid ID at proof of schooling. Kung may kapasidad magbayad ng contribution ay magiging voluntary or self-paying member ka na. Kung walang kapasidad magbayad ng contribution, base sa assessment ng social worker, sa inyong lugar, ipasa lang ang Certificate of Financial Incapacity sa PhilHealth Office at marehistro na po kayo as indigent. So, paano naman yung mga registration process ng mga first-time job seekers? At gusto nila magparehistro sa PhilHealth? Oo, sa ilalim po ng RA 11261 or yung tinatawag po natin na First-Time Job Seekers Assistance Act, ang mga first-time job seekers po ay mag-present lang po ng barangay certificate nila na sila ay first-time job seeker at wala po silang babayaran sa pagkuha ng mga government-issued documents katulad po ng PIN, NBI clearance, birth certificate at ibang government-issued documents. So sa PhilHealth po, walang bayad sa pagpaparehistro at pagkuha ng PhilHealth Identification Number o yung tinatawag po natin na PIN. Kung sakaling hindi pa po sila ma-employed at financially capable naman sila, pinapayuhan po namin sila na magbayad po sila dapat ng contribution sa PhilHealth. Kung financially incapable po or wala po silang kakayahan na magbayad, kailangan lang po nilang mag-avail ng benepisyo, magpasa lamang po sila ng Certificate of Financial Incapacity na makukuha po yan base sa assessment ng social worker sa kanilang lugar. Ayun, Sir Philip. Ayos. So ito, Sir Philip, tanong mula sa isang estudyante na nagparehistro siya dahil kailangan sa kanyang trabaho. Ngunit nalaman niya na siya ay registered na pala siya 5 years ago. So kailangan ba nilang bayaran yung mga hindi na bayarang contribution sa nakaraang panahon? Depende po ito sa financial status ng estudyante. Base sa assessment ng social worker sa kanilang lugar, kung sila ay financially capable, kinakailangan nilang bayaran ang contribution sa missed period. Pero kung financially incapable or wala kayong pagbayad, ma-determine pa rin yan ng ating social worker, ay magbibigay sila ng Certificate of Financial Incapacity na manggagaling sa kanila at kailangan nilang ipasa ito sa PhilHealth Office. At hindi na nila kailangan bayaran ang contribution sa missed period. So itong importante, itong Certificate of Financial Incapacity, incapable financially. Hindi to ang PhilHealth magde-determine kung totoo ba silang mayaman o mahirap o able sila to pay the premium contribution or may capacity sila. Ang magde-determine nito ang social worker sa kanilang lugar. Maaari niyong bisitahin yung DSWD or yung City Social Welfare Development Office para ma-assess kayo at mabigyan ng certification. So ngayon naman, para sa ating kwentong PhilHealth ay bibigyan daan naman natin ang istorya o testimonya ng ating mga kababayan na natulungan o nakapag-avail ng benepisyo mula sa PhilHealth. At sa araw na ito, basahin natin ang testimonya ni Mindra R. Ancheta, asawa ni Mr. Juanito or Juancho Ancheta, pneumonia patient sa Lawak,
Pangasinan na nakapag-avail ng PhilHealth Benefit Package for Pneumonia. Ayon po sa kanyang Ayun. mensahe, Go, Sir Philip. Ikaw na. ako, sige, ikaw na. Ikaw na. Sige, ako na lang. Okay, ayon po sa kanyang mensahe, ako po ay nagpapasalamat dahil kahit sentimo ay wala kaming binabayaran. Kaya maraming salamat po sa benepisyo ng PhilHealth sa malaking tulong na ibinigay sa aming mahihirap. Ako po ay nag-alala noon sa mga bayarin namin sa ospital para ipa-check up dahil wala kaming panggastos. Na-confine siya ng 3 araw pero doon po ako nagtaka noong magbabayaran na po kami dahil ang alam po namin sa pneumonia, malaki yung babayaran namin sa ospital. So kami po ay nagagalak na sila po ay nasiyahan sa benepisyo ng PhilHealth. Patuloy ang ating panawagan sa lahat ng PhilHealth members na siguraduhin updated ang ating kontribusyon maging ang ating records upang tuloy-tuloy ang pagkamit ng benepisyo at para mas marami pa po tayong matulungan. Yes. O yun. Yes, at sa ngayon naman ay check natin sa segment yung mga question and answer portion po ng ating programa. As of now, Meron ba parang mga comments? wala. Gulay, sabi niya, Buenas tardes, Ma'am Charity. Buenas tardes, Sir Tristan. Yes, at Oo, kakilala mo ba? Hindi. Ayan, thank you for watching, Sir Tristan. At may nagpapagreet sa Yes. atin, Sir Philip. Sabi niya, watching siya ngayon, si our Prince Cubs or si Vince Dawn. Sabi niya, Oo, i-shoutout si daw Vin. natin siya. Oh, siyempre, galing kay kay Miss Kate yung shoutout. Vince Don, shout out sa'yo. Vince Dawn. Tsaka ito, sabi mo, pinakagwapo na kaibigan mo, eligible bachelor or hindi na? Sino ba? Si Sir Rex Legarde. Ay nako, pasensya na kayo guys. Ay si Rex Legarde ay taken na Ay, po. taken na. At napakabait yan na kasama natin sa opisina, napakasipag at magaling magpiano yan, very talented. No, kasing talented yan ni TJ. Na happy birthday nga pala kay Timothy Happy James birthday, Vasquez. TJ! Pinabati rin natin at maraming magbe-birthday rin. Beke naman Beka naman, TJ. Beka naman. Sa Uy, hindi pagbati lang natin. pinakamagaling si Sir Rex, no? Magaling din kaya si our Prince Cubs. Ay, oo. In fact, yun Pinakamagaling yan. si Vince Don, no, siya yung budget officer natin at napakasipag niyan. Tama. In-ensure Very, niya na, very. lahat ng mga utilization ng budget ng PhilHealth ay properly utilized. No? At yung reporting, on time yung reporting natin. Kasi alam mo naman, ay ang PhilHealth ay isang government financial institution at we're handling yung disbursement of public funds for healthcare services na provided sa ating members. At si Don ay napakasipag niyan to ensure na nagagawa natin yung mag-follow up. Nami-meet natin yung mga programa natin, paano yan sa operations, sa yung payment ng payment ng mga benefit payment, no, yung mga at yung mga events natin na gagawa natin according to schedule. So yan, gayahin nyo si Prince Don, no, masipag. Masipag. Wapo na, masipag pa. Warang model employee yan natin. At ito pa ngayon, At ngayon, may nag-comment pa kasi. May isa pang nag-comment, sabi niya, pa-shoutout pose. Pinakamaganda siya sa planning. Number 2 siya kasi number 1 si Ma'am Kate. So number 2 na lang si Patricia or number 2 si Tala. Okay. Shoutout rin pala sa kasama natin diyan sa PhilHealth sa planning unit. Si Patricia po yung medyo di siya katangkaran at si Tala po ang pinakamatangkad na empleyado natin sa YIP. Tama. So ngayon check natin announcement po itong Ego PH app, no? Napakagandang itong app na to napakagandang app na ginawa ng DICT at nagpapasalamat lahat ng government agencies, no, kasi yung mga iba't ibang mga frontline services ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ay maaari nang ma-access ng ating mga members
online sa pamamagitan ng eGovPH Super App. At Oo, andyan na yung favorite ko, di ba? yes, andyan na. SSS, Kompleto. LTO, NBI, BIR, iba't ibang mga GSIS. GSIS. At Ang diyan ko favorite rin mo. diyan ko rin nahanap yung pag-ibig ko. Oo, ang iyong pag-ibig. Oo. At ano yan, kung may time po kayo, huwag nyong kalimutan mag-install po kayo ng eGovPH Super App kasi ma-access nyo na yung mga record nyo sa PhilHealth dyan. Ma-access nyo na rin yung makikita nyo kung on time ba ang payment ng mga premium contribution nyo or kung may bungi-bungi sa record nyo sa premium contribution. At yung yakap, no, lalo na ngayong October to December ay time na ng renewal or pag-change or pagpili nyo sa preferred yakap clinic at maaari nyo yung ma-access sa eGovPH Super App. So, pwede kayong bumisita sa Leo, no? Gusto nyo manual face-to-face, mabibisita nyo yung mga kasing pogi ko na mga frontline services natin dyan sa mga local health insurance office ng PhilHealth, or pwede nyo rin gawin na to using only your fingers, no? Sa application sa cellphone nyo. So, napakaganda, no? Yung direction ng PhilHealth. Hindi lang pang face-to-face yung services natin. Pwede na rin digital na. So, Yes. tayo? Medyo kinukulang na tayo sa oras. Medyo nag-enjoy tayo sa ating usapan. Kailangan na nating mag-wrap up. May announcement lang po tayo para sa inyong mga katanungan, no? Mga komento o suggestion. Tumawag sa aming hotline number sa 0286622588. Available po ito 24/7. Maaari ring tumawag o mag-text sa aming hotline numbers, no, for smart. So, lahat mga concern nyo rin sa PhilHealth, pwede nyo dito sa callback channels po natin. At merong agent po ang PhilHealth na handang i-address ang inyong mga concern. Yes, pwede rin po kayo magpadala ng mga email sa actioncenter@philhealth.com.ph. I-follow po kami sa Facebook, PhilHealth Official, at yung PhilHealth Zamboanga na Philippine, nakalimutan ko na, PhilHealth Regional Office 9, Zamboanga Peninsula, at Expo, formerly Twitter, at Team PhilHealth para sa updates tungkol sa NHIP. Panoorin po ang mga videos namin sa YouTube at mag-subscribe po sa aming channel, youtube.com/@teamphilhealth. So maraming salamat po sa ating radio technicians na si Sir Romel Paulino at Rolando Alfonso. Abangan po ang mga sumusunod na programang Doctors Online. Yes, shoutout rin po sa ating mga PhilHealth Regional Office 9 family, no, sa ating Regional Vice President si Sir Paulo Johan Perez, sa ating Planning Officer natin si Ma'am Kate Eustaquio, sa Legal Office si Attorney Elmo, at yung ITMS natin, yung gwapo natin dyan na IT, si Sir Christian Paraiso, LOL. Sa Healthcare natin, Forever Beautiful na Division Chief natin sa Healthcare Management and Delivery Division, si Dr. Rosana Paraguya. Sa ating bus head, no, ito'y kaibigan ko at may BMW to. Book mo, wala. Si Dr. Jacob Mendoza. At nabati ko na kanina si Sir Engineer Bernardino Labastida Jr., yung Division Chief natin for FOD, si Ma'am Venus, Sir Alan, yung mga Leo heads natin. No, kahit saan kayo pumunta sa Region 9, meron tayong mga PhilHealth offices dyan. For Zamboanga City, si Sir Nads, yung head natin dyan. Sa Pagadian, si Sir Arnil. Sa Ipil, si Sir Nestor. May PhilHealth office po tayo dyan na pwede nyo pong bisitahin. At sa Zamboanga del Norte, yung OIC po natin dyan, no, sa Dipolog City, si Sir Arnold Pios. So kung na rin may mga problema kayo sa PhilHealth nyo, may mga PhilHealth offices dyan sa Zamboanga City, Pagadian, Ipil, at Dipolog City. Meron rin tayong mga PhilHealth Express office dito sa Zamboanga City, dyan sa La Arcada at sa KCC, no, sa East Wing ng KCC. So maaari po kayong bumisita dyan for mga frontline services natin. Shoutout rin sa ating very supportive na MSD Chief, si Sir Florencio Luyaw. At aking friend, my friend, Fund Management Section Chief, si Ma'am Rosemin Damsid.
No, Ma'am Rose, my friend. At yung administrative section na OIC natin at Public Affairs Unit Head, si Michael Jones Lahi. Yes, ang pinakagwapo ng PAO. Yes, magkakarinigan tayong muli dito sa Ahensya de Konsensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Tuwing second and fourth Tuesday of the month ay kami ang inyong lingkod, Philip Cataylo at Charity Grace Carilla ng PhilHealth Regional Office 9. Ang Ahensya de Konsensya ay kasama niyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Bye-bye! Bye-bye! Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Merry Christmas! Yeah, Merry Christmas.